Ngayon ay may panibagong prediction na inilabas si Steph is Crypto tungkol sa presyo ni XRP. Ayon sa kanya, maraming technical indicators at market metrics ang nagpapakita na nagbago ang kalakaran sa market. Ang mahalagang punto ay bumababa ang profits ng mga holders ni XRP. Sa unang tingin ay parang negatibo ito. Pero ayon po kay Steph, ito ay maaring isang malakas na signal ng pagbili. Kapag bumababa po ang profits ng mga holders, ibig sabihin maraming nagbebenta sa mababang presyo. Ito ay nagiging pagkakataon para sa mga bagong investors na makabili sa mas murang halaga bago po muling tumaas ang presyo. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Bakit ang pagbaba ng kita ng mga XRP holders ay hindi po masama? Yan, meron pong post dito si Steph is Crypto. Sabi niya rito, XRP price prediction, everything just change. Yan, yung kanyang video po rito ay 8 minutes, kaya hindi po natin yan papanoorin kasi masyadong mahaba. Pero ipapaliwanag po natin kung ano yung mga yung nilalaman ng video na ito. Kaya yan, ayon po sa kanya, tuwing nagiging dilaw ang profit line sa kanyang chart, kadalasan ay may kasunod na major buying opportunity. Ibig sabihin, ang pagbaba po ng profit ay hindi sinyalis ng pagbagsak, kundi sinyalis ng paparating na pag-angat. Binanggit po niya ang nangyari noong April nang si XRP po ay nasa presyong $1.66 at noong June nung nag-form po ito ng double bottom bago siya tumaas. Ngayon ay posibleng nasa parehong sitwasyon po ulit itong si XRP. Kaya kung tama po ang pattern, ibig sabihin ay nasa maagang yugto ng panibagong rally itong si XRP. Ang ganito mong sitwasyon ay pabor sa mga long-term holders na handang maghintay. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng $600 million na accumulation ng mga holders? Ayan, pinakita rin ni Steph ang bagong on-chain data kung saan ay mayroong $600 million na accumulation mula sa mga long-term XRP holders sa mga nakaraang araw. Ang huling beses na nakita ang ganitong kalaking accumulation ay noong pang July nang si XRP ay nasa presyong $2.30 bago po siya nag-surge sa presyong $3.50. Kung pagbabasihan po ang history or kasaysayan, posible pong possible po ulit na mangyari ito ngayon. Ang malalaking accumulation mula sa mga institutions at saka whales ay madalas nagpapakita ng paparating na malakas na galaw pataas. Kapag nagpatuloy po ang pagbili ng mga malalaking players, mas tumitibay po ang suporta sa presyo. Ano naman ang technical na itsura ng chart ni XRP ngayon? Ayan, sa technical na pananaw, ayan, check po natin yung kanyang technical chart dito. Ayan. Sa technical na pananaw, sinabi po ni Steph na si XRP ay kasalukuyang nasa itaas ng isang importanteng support range na matagal na po niyang nilalabanan mula pa noong late 2024. Ngayon ay nakuha na ulit ni XRP ang range na ito at kanyang ginagawang support. Para kay Steph, malinaw na bullish signal ito at hindi dapat maging bearish sa ganitong yugto. Ang pagkuha muli sa support ay nagpapakita po ito ng lakas ng market. Kapag nanatili ito sa itaas ng support, mas lalaki po ang posibilidad na makitang tumaas ulit ang presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang bull flag pattern at bakit po ito mahalaga? Binanggit din po niya ang bull flag pattern na lumalabas
sa daily chart time frame ni XRP. Ayon po kay Steph, ito ay isang continuation structure na madalas nagpapakita ng pagpapatuloy ng pagtaas ng presyo. Kung magpapatuloy po ang pattern, nakikita niyang posibleng umabot sa XRP sa short-term target na $5. Ngunit bago po ito marating, kailangan munang malampasan ni XRP ang resistance sa $3.60 na naka-align po sa 1.618 Fibonacci target. Pagkatapos po nito ay maaari itong pumunta sa $4.63 at saka $5. Kapag nabasag po ang $3.60 na resistance, maaari pong magkaroon ng sunod-sunod na pag-akyat. Posibleng magkaroon din po ng short squeeze dahil maraming short positions ang nasa itaas ng kasalukuyang presyo. Paano naman po nakakaapekto ang liquidation heat map? Yan, check po natin yung kanyang liquidation heat map. Ayan, mahirap pong hanapin. Yan, ang liquidation heat map ni XRP ay meron po itong malakas na argumento. Dito makikita po ang mga clusters ng short positions na may stop losses sa itaas ng kasalukuyang presyo. Karaniwan ay tumutungo po ang market sa mga lugar na may mataas na liquidity. Ibig sabihin ay posible talagang magkaroon po ng short squeeze na siyang magtutulak ng presyo ng XRP pataas. Kung tama po ang heatmap analysis, maraming traders ang mapipilitang mag-buyback ng kanilang shorts kapag na-trigger ang stop losses. Ito po ay magdudulot ng biglaang pag-angat ng presyo. Yan, ano naman ang sinasabi ng Elliott Wave? Yan, ang Elliott Wave analysis. Yan po yung heat map. Yan po pala yung heat map natin. At Fibonacci indicator po ito. Ayan, yan po yung Elliott Wave natin dito. Ayan, ayon po kay Steph, sumusunod si XRP sa isang 5-wave impulsive structure at kasalukuyan itong nasa ikalimang wave. Sa history po ng market, ang wave na ito ay madalas may kasamang optimism bago po magkaroon ng malaking correction. Ibig sabihin, posible pong umakyat sa XRP hanggang $4 or $5. Pero dapat maghanda rin ang mga traders para sa isang correction. Kung umabot po sa $5 sa XRP, inaasahang makakaranas po ito ng profit taking. Ang mga traders na hindi po nakapagbenta sa tuktok or mataas na presyo ay maaring maipit po sa pagbaba. Ano naman ang ipinapakita ng RSI at saka ang MACD? Yan, hanapin naman po natin yung RSI at saka MACD. Ayan, nakikita natin dito yung RSI dito sa ibaba. Ayan, pinakita ni Steph dito ang bearish divergence sa RSI at saka MACD. Kahit na tumaas po ang presyo, may palatandaan ng humihinang momentum. Ibig sabihin, kahit umabot po sa mataas na presyo sa XRP, maaaring mahirapan itong magpatuloy sa parehong lakas. Ang mga ganitong divergences ay madalas senyales ng nalalapit na correction. Kaya't ang mga traders ay dapat pong mag-ingat at huwag pong maging sakim. Ano naman po ang sinasabi ng market metrics at saka adoption trends? Sa mas malawak po na datos, ang XRP Ledger ay may higit na ngayong 7.4 million addresses. Ibig sabihin ay dumarami po ang mga gumagamit or users at sumasali sa ecosystem ng XRP. Binanggit din ni Steph ang pagbaba ng social dominance ni HBAR na nagpapakita ng humihinang retail attention. Bukod dito, ang altcoin season index ay nasa 53. Kapag ito ay tumaas po sa higit 75, kadalasan ay sinusundan ito ng market correction. Ang patuloy po na paglaki ng XRP Ledger ay positibong senyales para sa pangmatagalang adoption. Pero ang altcoin season index ay nagsisilbing babala na kapag sobrang tumaas ang interest, maaari pong sumunod ang correction. At ayan, sa kabuuan,
malinaw po na maraming mga bullish signals para kay XRP ngayon. May malakas na accumulation, hawak ang support range, at may mga bullish patterns na nakikita po sa chart. Gayunpaman, dapat po nating tandaan ang Elliott wave at saka divergences sa RSI at MACD ay maaari pong magdala ng correction sa inaharap. Para sa akin, ang pinakamagandang gawin po natin bilang mga traders at investors ay maging pasensyoso at disiplinado. Ang short-term outlook po ni XRP ay mukhang papunta sa mas mataas na presyo, ngunit dapat laging handa po tayo sa biglaang pagbabago ng market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.